Charot. Right, welcome back to the Pipecast podcast. Andito na naman ako. Hindi nga pala ako nagpakilala ng last episode, no? Or yung first episode. Sa mga nakakilala sa akin, of course, I am Manny. Iisip ako ng display name para sa akin. May naisip na ako kasi hindi ko alam kung iniisip ko kung Baduy. So, totoo kong mag-release ng poll about doon. Pag, pag kumagat, edi kinagat. So yun na nga, we're back here to review Monday Night Raw. Actually, ibang episode, ibang series to. Yung series ng first episode is Sinilip at Sinuri. Sinilip at Sinuri will be focusing on pay-per-views and PLEs. Clash at the Castle yung una nating review. And now, this series is called Sinilip at Kinilatis. So, ito naman ay magre-revolve around weekly episodic wrestling. Katulad ng Raw, SmackDown, Dynamite. Ito yun. Yung isa, sinuri. Yung isa, kinilatis. Yun yun din. Ewan ko ba wala akong writer eh. Anyway, so eto na nga. Saya ng Monday Night Raw ngayon. Para sa akin, walang tapon ah. Medyo may kaguluhan lang na hindi ako masyadong nag-invest. Which is fine. Hindi naman lahat para sa lahat, 'di ba? We have our own taste, ika nga nila. Unang-una sa listahan. O nga pala, bago ko simulan, papasalamat nga pala tayo sa mga sumuporta, mga tropa. Mga kaibigan, kilala nyo kung sino kayo. Balang araw, kung ano man meron, hindi hindi kayo mawawalan. Hindi rin kayo magkakaroon. Hindi, and oo, nag-ahit ako kasi ang init. No? Sa lahat mainit. And may nakaaway ako sa tungkol sa Slam Dunk na nasa Disney Plus na. Ang ganda ng movie, panoorin nyo. And ang sabi niya, di daw maganda. So, nag-comment ako, sabi ko, mama mo. Tapos ayun na, back and forth na ng troll. Tapos parang sinilip niya yung account ko, kasi naka-public yung account ko. Sabi niya, mukha daw akong matanda. Kasi parang napunta na sa nostalgia yung usapan about dun sa Slam Dunk. So sabi niya sa matanda na daw kasi ako, mukha na daw ako may 10 anak. So ayan, nag-ahit ako. Hindi natin alam, ano, mukha ba akong bumata? Sana tumubo ulit. Mabilis lang naman tumubo yung balbas ko. Eto na naman tayo, pinag-aaralan ko pa. Kasi kailangan pag mga weekly episodic shows, maikli lang. Unlike nung unang episode natin ng Clash at the Castle, 1 oras. Eto sana at least magawa natin ng 15 to 20 minutes. And here we go, right off the bat. Drew McIntyre, galit na galit, naglalakad papuntang arena. So, from Clash at the Castle, siyempre, nakita niyo naman yung nangyari. CM Punk interfered, Damien Priest won. And, siyempre, magagalit ka talaga. Ganun talaga, emotions run high. Malalaman natin kung ano sasabihin niya mamaya. Ito yung wala sa mga, usually sa mga pay-per-views, yung mga segment na may nagsasalita sa ring, usapan mo, no? Kasi, ang kinaganda sa Clash at the Castle, parang iniiwasan na nilang magka-segment masyado sa mga premium live event or pay-per-views, which is good. Focus sa wrestling, focus sa storyline, yun. Introduce na, oh, namataan namin si Drew McIntyre papunta sa arena, may sasabihin yata siya mamaya, abangan, ganun. So, bumalik sa ring, and guess who's back? Seth freaking Rollins, mga kaibigan. Seth freaking Rollins is back. Oo, yung freaking kasama sa copyright niya yun. Kasama sa pangalan niya talaga. So, hindi pwedeng Seth Rollins lang kasi ibang character yun. Seth freaking Rollins talaga. Ang galing. Hindi siya katulad nung mga top superstars na pag bumabalik, nanghahamon agad ng main championship. Ang ginawa niya, pumunta siya sa ring, tumingin siya sa Money in the Bank, hoping to get the opportunity. Which is rare, ah. And first major championship ni Seth Rollins sa WWE.
happened because he won the Money in the Bank and cashed in at WrestleMania. Kagaya ng ginawa ni Damian Priest kay Drew McIntyre. So, sa pagkakaalam ko silang dalawa pa lang ang nakakagawa nun, cashing in at WrestleMania. Minsan nagka-cash in sila on the same night nang napanalunan nila yung briefcase. Kunyari, si Liv Morgan, so medyo recent to. Liv Morgan cashed in on Ronda Rousey. Oo, si Ronda Rousey naging champion sa WWE. And of course, Liv Morgan won her very first women's main title sa WWE by cashing in on the same night that she won the Money in the Bank briefcase kay Ronda Rousey. Going back, Seth Rollins and Damian Priest exchange words. Di ba nga nakatingin si Seth Rollins sa briefcase sa taas? Parang gusto niyang sumali sa Money in the Bank to qualify, of course, kasi may qualifying matches na mangyayari mamaya. And Damian Priest came into the ring, talked to Seth Rollins about how he wants to be a different type of champion. Ito nga yung sinabi ko nung previous episode. Si Damian Priest, minamaliit kasi yung title run niya. Ako personally, ang problema lang naman kay Damian Priest is yung mic skills niya. Again, he's Puerto Rican, hindi niya first language yung, I should say, American language. Kasi pag sinabi mong English, madali lang mag-English eh. Pero pag sinabi mong American, andyan yung mga satirical jokes, nandyan yung mga sarcasm, excuse me, may mga ganun that comes along with the language, di ba? May proper term yata dun, so kung yung sa nakakaalam, comment down. And there, ang makulit dito sa segment na to is, ang champion ang naghamon kay Seth Rollins. Kasi nga si Damian, ito yung gusto ko sa kanya, gusto niyang patunayan na he's a proper champion. Ang dami nagsasabi na transitional champion lang siya. Pag sinabi mong transitional champion sa pro wrestling, kumbaga, kunyari, si CM Punk at saka si Drew McIntyre, ang mainit na feud na nangyayari sa WWE ngayon. So, ang gusto ng mga tao, either sa kanilang dalawa, mag hot potato or mag back and forth yung belt. Either sino sa kanilang dalawa yung hahawak, basta yung storyline. And Seth Rollins as well. So, bali tatlo sila. Tapos, si Damian Priest yung transitional champion na sinasabi daw nila. Kasi nga, parang para lang magamit yung Money in the Bank kasi nanalo siya ng Money in the Bank for some reason last year. And wala silang magawa. Alangan namang bigyan na naman nila ng another losing moment yung Money in the Bank holder kasi may mga ganong moment. And take note si John Cena. Nanalo siya ng Money in the Bank, kinash in niya, hindi siya nanalo ng belt. May mga ganong situation like Baron Corbin, etc. So, transitional champion is someone who holds the belt for the meantime para sa main guy talaga na gusto ng company na pahawakin ng belt. In this scenario, I should say baka si Seth Rollins, CM Punk kasi pareho silang CM Punk is injured, Seth Rollins took time off after Mania, ngayon bumalik na siya. And Drew McIntyre got injured and okay na siya kasi nga lumaban siya sa Clash at the Castle. So hindi, para sa akin hindi, he's doing a hell of a job as a champion. And that's it. Um, Nagkahamunan, Damian Priest versus Seth Rollins for the World Heavyweight Championship sa Money in the Bank. Nood tayo sa Hobby Stadium, July 7. Umaga na siya. Hindi na madaling araw, alas 7 na to ng umaga sa Toronto, Canada. And then, they cut to a segment with Chad Gable and Adam Pearce. Si Adam Pearce, yung general manager ng Monday Night Raw. Si Chad Gable galit na galit kasi nga natalo siya kay Sami. Gusto niya ulit ng shot. And, syempre hindi. I mean, di ako galit, sorry. Syempre hindi. You have to go to the back of the line ulit kasi you lost your number one contendership spot kasi natalo ka sa champion. Ulit ka. Sunod naman yung second contender, I should say. Kasi may number one contender. Duh. Anyway, so sabi sa kanya ni Adam Pearce, you have to go
to the back of the line, and then sabi ni Chad, okay lang kahit sino lalabanan ko. Pupunta ako sa ring, bigyan mo ako ng kalaban, papatunayan ko sa'yo na deserve ako ng isa pang shot sa Intercontinental Championship. And ayun, pumunta siya ng ring, tas ang lumabas, etong, eto, di pa alam mo pwede ako magmuray, pero yan siya. Si Braun Strowman. Laking mama. Laking mama niya, nanood ako 2016 sa WWE Live. Ang laki niya, sobra. I think he's 7 feet something. He's humongous, I should say. And of course, si Chad Gable, nagkaroon pala siya ng character a couple of years ago as Shorty G kasi nga maliit siya. And you do the math. Although may mga instances na parang may David and Goliath moment sa WWE katulad ng kay Rey Mysterio and Big Show, Rey Mysterio and Great Khali, Rey Mysterio and so on and so forth. Puro si Rey Mysterio, di ba? Kasi siya yung biggest little man ng WWE. And it's true. So yun na nga, squash match. Sa sobrang squash, yung protege ni Chad Gable na si Akira Tozawa, nadamay pa. Parang binuwat siya ni Braun Strowman. And tinapon siya kay Chad. Technically, kung ako yung referee, disqualification yun eh. Kasi parang ang gumamit ng inanimate object, tapos ginamit mo sa kalaban mo, one-on-one lang kayo. Sa mga recent interviews, ang sinasabi ni Triple H is the referee's decision is final. So, siguro, smart yun to be honest. Sabihin sa mga lagi may tanong na, yung tumaas yung kamay pero di nakita ng referee, mali yung nanalo, ganito, ganyan. Pwede mong sabihin yun na the referee's decision is final. So, yun na nga. Ganun yung naging segment. And, syempre, galit si Chad Gable, eto na. Magandang part to. Si Chad Gable nagalit, although siya naman may kasalanan kung ba't siya natalo, sinisisi niya yung Alpha Academy. Lalo na si Tozawa kasi nga pinukol si Tozawa kay Gable. So, si Gable, sinisisi niya si Tozawa, tapos parang babanatan niya. Tapos, eto si Maxine. Si Maxine yung, alam mo yun, may injury na siya. Kayfabe injury Kayfabe means hindi totoo, storyline lang. Tapos, ililigtas niya si Akira Tozawa. Ayun, ganun yung naging lagay. Tapos babanatan ni Chad Gable si Maxine or ewan ko, napuno na si Otis. Tapos, ito yung maganda, napuno siya tapos nanggigigil na kasi ang tagal na silang tatlong inaapusta ni Chad. Tinulak ni Otis si Chad. And ang lakas ng yung crowd reaction, yung lahat lahat ng audience. Ang ganda, ang sarap manood ng ganun. Isa sa mga dahilan kung bakit kami baliw na baliw sa wrestling is dahil doon sa mga ganun. And there you go. Otis finally snapped. Although, um, tinulak niya si Gable, but that didn't kill Chad Gable. Who knows? Finally, Otis gets what he deserves. Another push. Pangatlo na to. I think it's gonna be a bigger push. Kasi nanalo siya ng Money in the Bank. Kaso nabitawan niya kay Miz yata. And then, it was wasted. Siguro parang ipupush siya as a top guy, let's say upper middle card or sa main title picture. Pag sinabi mong upper middle card, nandyan yung mga Intercontinental Champion katulad nila Gunther, nila Sami Zayn, and then United States sila Logan Paul, and LA Knight, mga ganun. And Andrade, of course. Grabe, sobrang bilib ako kay Andrade. Isa sa mga favorite ko. Punta tayo sa JD or Judgment Day. Sorry. Doon kasi si JD McDonough Or ano, ang tamang pronunciation is JD McDonough. Kaso, McDonough. Ano tayo eh. Pinoy tayo eh. Judgment Day segment, backstage sa Clubhouse. Nagkakainitan na naman si Damian at saka si Finn. Finn Balor is another one of my favorites.
And may tropa ako sobrang favorite siya. Shoutout sa'yo. Kilala mo kung sino ka. Finn Balor is perhaps the Derek Rose of WWE. Sobrang taas ng potential niya. And ito kung may nakakaalam sa inyo ng Bullet Club, Finn Balor was the founding leader of Bullet Club. Nice. Sinisisi ni, apparently, syempre may footage na kinuha ni Finn Balor yung key card sa hotel room ni Liv Morgan. Context lang Liv Morgan Revenge Tour is her way of getting back at Mami, Rhea Ripley. Kasi nga, in-injure siya ni Rhea Ripley about a year ago, I think. More than a year ago. So, nawala si Liv Morgan for a certain amount of time. Tapos si Rhea Ripley, naging champion, dominating faction, which is Judgment Day. Gusto niya makuha lahat ng kay Mami. Nasa kanya na yung Women's World Championship. And right now, it looks like gusto niyang kunin si Dom. And keep in mind these people are either married or in a relationship outside. So, totoo naman na actor talaga sila. Kasi may mga taong nako-confuse minsan na ba't ganito, ba't ganyan. It's a good story. Si Rhea Ripley, I think she's married na or engaged to Buddy Matthews, formerly known as Buddy Murphy sa WWE. Nasa AEW siya ngayon. Magkabilang mundo, Romeo and Juliet. Kasi magkaaway ang WWE tsaka AEW. For some, I should say. And Dominic Mysterio is married to someone non-showbiz or whatsoever. Liv Morgan, I believe, jowa niya si Bo Dallas. Pero may mga nagsasabi na wala na sila. So we'll have to find out. Ako hindi ako nagpa-pry masyado sa personal life nila kasi it ruins kayfabe. It ruins what I'm watching. Alam mo yun, kunyari yan, yung storyline na yan ng Liv Morgan Revenge. Alam ko may mga asawa sila outside ng wrestling or may mga partner sila. Tapos yun yung maiisip ko na si Liv is malandi talaga sa totoong buhay. And I wouldn't know. Who, who would know, di ba? Mga haters, they would say yes, pero I doubt it. Liv Morgan Revenge Tour involves Liv taking everything that Rhea Ripley owns. She's halfway there with the Women's World Championship. And then now si Dominic Mysterio. And nakalimutan ko pala, gahalikan sila. Although si Liv ang humalik kay Dom. Ayan, ganyan, okay. You, you get it. May niluluto sila kay Finn Balor against Damian Priest. Kung mapapansin nyo, kagaya ng segment nila ni Seth kanina, he's trying to be a better champion, meaning face. He seems like he's turning face. Ibig sabihin, parang magiging good guy na siya. Tapos si Finn Balor, stay as heel or siya yung kontrabida sa story ni Damian, which is good. Hopefully, Finn Balor wins the World Heavyweight Championship or the other one, WWE Championship. Tignan natin. Sana, kasi again, diba? Sayang yung potential. He was a Universal Champion. Kaso, parang 24 hours niya lang nahawakan kasi na-injure siya during the match kung saan napanalunan niya yung belt. And that's sad. And that was years ago. Siya yung inaugural Universal Champion. Unang Universal Champion. So ayun, going to the ring, nandyan na yung triple threat qualifier match for the Money in the Bank. Sa women's naman. And dyan si Kiana James, fresh na fresh galing NXT. Io Sky, yes, that's right. And Zelina Vega, part ng LWO, Latino World Order, na sinimulan or in-establish ni Eddie Guerrero nung araw ng 90s sa WCW. Liv Morgan got involved. Although, hindi naman siya nag-involve, lumabas lang siya, na-distract si Zelina Vega. Ang nangyari parang
ginawa ni Zelina Vega yung Code Red, yung finisher niya, which is really cool, kay Kiana James. Kaso na-distract siya kay Liv Morgan. And then, kinuha ni Io Sky yung win. So, Io Sky will be participating sa Money in the Bank match. Unfortunately, Selena and Kiana James will have to sit back. Tingnan natin kung saan sila masushoe-in na storyline or kung anong gagawin sa kanila. And there you have it. Congrats kay Io Sky. Exciting match. Ladder match yun. So, Io Sky is the genius of the sky. Ibig sabihin, for aerial tactics and aerial assaults yung ginagawa niya. Mga baligtad-baligtad ng ganun. And ito pala, si Liv Morgan, apparently, suot niya yung jacket ni Dominic. Kanina sa segment ng Judgment Day, hinahanap ni Dominic yung coat niya. Have you seen my coat? Have you seen my coat? Ganun ang ganun si Dominic. Suot ni Liv. So, ayun, part na naman siya ng Liv Morgan Landitor. And ano pala, between Liv Morgan and Zelina Vega, bakit nanggulo si Liv or bakit niya dinistract si Zelina Vega? I'm not entirely sure, pero feeling ko ang ginagawa nila is tinatay nila si Liv sa story ng LWO at Judgment Day. Kasi ito yan, ang Judgment Day, nakalimutan ko sabihin nung Clash at the Castle, part na pala si Carlito, pero hindi siya tinatanggap ni Damien. So, si Carlito yung kumakain ng mansanas ng araw. I spit in the face of people who don't want to be cool. Si Carlito, galing siya ng LWO, may binetray siya si Dragon Lee, kalaban niya mamaya. So yun ang storyline nila, LWO and Judgment Day. So Zelina Vega is part of LWO and Liv Morgan is trying to take Judgment Day. So siguro, kinukuha niya yung loob ng Judgment Day members, tinutulungan niya para against LWO. Para pagbalik ni Mommy, di ba, what the hell? Asa na kayo? Asa na yung belt ko? Asa na si Domdom? Wala na. Nakuha na ni Liv Morgan lahat. And feeling ko, kasi at the time si Rhea Ripley, siya yung heel. Kasi nga Judgment Day is a heel faction or group. And Liv was a face. For some reason, nagbaligtad dahil sa fans. Magaling sila mag-pivot sa mga ganyan. And then, kumat sila sa promo. Pag sinabi yung promo, yan yung mga vignettes kung ano nangyari previously or ganun. Pinakita nila or pinaalala nila na si Braun Breaker, pinatay niya si Ricochet. Ricochet's contract was up last week. Ibig sabihin pa-expire na yung contract niya. And may mga bali-balitang hindi na siya magre-renew sa WWE. So, siguro may chances na kaya nila ginawa yun na binugbog ni Braun si Ricochet tapos inambulansya siya para ma-write off siya sa TV para makapag-exit siya ng matiwasay. Ganda nun kasi yung Shota or asawa ni Ricochet is yung announcer sa yung pag nag-entrance kayo, making his way to the ring, yung mga ganun. Si Samantha Irvine or Irvin. American names, right? May mga emotional moment na gano'n. Pero ako personally, wala ako nakikitang announcement. Kasi pag nag-expire ang contract nila, depende sa usapan nila, non-compete clause for 90 days. Ibig sabihin, pagka-expire ng contract nila, may 90 days bago sila mag-wrestling or mag-announce, I guess, na expire na yung contract nila and mag-wrestling sa ibang promotion. So, alam ko may ganun, 90 days. And I think bayad din yun. Bayad sila. Sana all, di ba? 90 days bayad, walang ginagawa. Pero, yan yung mga i-research natin, yung mga technicalities sa mga ganyan. Ngayon na nga, going back, dinedo ni Braun Breaker si Ricochet. Ano yun, parang flashback lang yun. So, balik sa ring, lumabas si our Intercontinental Champion. Baka naman, makdo. And, ayun na nga, nasa ring na si Sami. Sabi niya gusto niyang
move on from Chad Gable. Kasi medyo matagal na sila nag-feud eh. Parang mga 2 or 3 buwan na. Since WrestleMania yata, tama ba? Or since after WrestleMania. So yeah, so 3 months na yata. That's right. And then, next opponent naman, sino ba ang matapang? Si Bron Breakker. Ang lumabas, sino pa ba? Kakapakita lang ng murder sequence niya. So yun, he's really good, athletic, para sa big man. Big man siya pero napakabilis niya. Kumbaga siya yung, para sa akin next Brock Lesnar. Pero iba pa rin talaga si Brock. So, ayun. And midway, lumabas si Sheamus to confront Braun Breaker and Sami Zayn. And si Sheamus, malapit na tong mag-Grand Slam champion na. Explain ko naman yung Grand Slam champion last time. Isa na lang ang di niya pa nahahawakan, which is yung Intercontinental title na hawak ni Sami Zayn. Tinry niyang kunin yun kay Gunter, yung 2-year reign ni Gunter with that title. Tinry niyang kunin kaso ang gaganda ng mga match of the year, marami nagsasabi pero hindi nanalo si Sheamus unfortunately. And now he's looking to go after it ulit. Hopefully he wins, pero right now ang dami kasing talent sa WWE. And again, si Sheamus para siyang si Bayley para sa akin na na-explain ko sa inyo last time. Wala na siyang kailangang patunayan. Para sa akin established na sila. Hall of Fame career. Ibig sabihin, in the future, pag nag-retire na sila, nasa Hall of Fame na sila, kilala na sila, no doubt about it. Diba? Siyempre, sino lalabanan ni Sami? E di, maglaban muna kayo. Yung manalo, yun yung lalabanan ko. Diba? Yung number one contender spot. Ika nga. And then we cut to backstage. Andyan ang Unholy Union. Freshly won women's tag titles. Kinumpronta sila ni Shayna Baszler at saka ni Zoe Stark yung kalaban nila sa Clash of the Castle. And they'll go after the titles again pero focus muna sila sa Money in the Bank. So, good luck ladies. Ayun, tas eto na nga, Drew McIntyre enters the ring. Galit na galit. So, ayun, may mga gusto siyang sabihin pero anong magagawa niya? He already lost, di ba? May pwede naman, minsan ganun ginagawa nila. I want my rematch, ganun. CM Punk interfered, pero hindi niya ginawa. So, interesting times in WWE na may mga bagay silang pinoprohibit. Like, pag natalo ka, ulit ka sa umpisa, or money in the bank, or whatever, let someone else do it. Hindi yung hot potato na natalo ka, rematch, natalo siya, rematch. So, paulit-ulit lang kayong dalawa. Give chance to others, ganun. So, ayun, he entered the ring, buntong hininga, and then sabi niya, I can't do this anymore. Oh, nag-flashback kayo dyan, yung mga, yung mga breakup nyo. Pero hindi, yun nga, sabi niya, I can't do this anymore. I quit. It's not you, it's me. Charot, di niya sinabi yun, I quit. Ayun na nga, nag-quit si Drew. So, although obvious naman na hindi talaga siya mag-quit sa WWE, pero interesting to see where this will go. Diba? Anong gagawin? And CM Punk is going to be live sa Biyernes or kumbaga Sabado sa atin sa SmackDown kasi nasa Chicago sila and Chicago born si CM Punk. So, ayun, titignan natin kung anong tirada ni Drew McIntyre kung pupunta ba siyang Chicago. Tignan natin. Nag-quit siya. Ano na mangyayari? Terminate niya ba yung contract niya or what? So, let's tune in. Friday Night SmackDown or sa Raw sa Lunes their time or Tuesday our time. Yun. So after that may namumuong feud, I guess, with Lyra Valkyria and Damage Control. Pero ang laban is si Kaden Carter and Katana Chance. Former women's tag team champion both in NXT and WWE din. So, magaling sila. They're yung mga high flyers na maliliit like
Rey Mysterio, Billy Kidman, mga ganun. Tapos, kalaban nila Damage Control consisting of three Japanese Joshi wrestlers, si Asuka, si Kairi, and Io Sky. Although si Asuka injured, nakita ko yung Instagram niya, parang naka-wheelchair siya. So, get well soon, Asuka, the Empress of Tomorrow. I don't know what that means, pero ang angas. Ang angas ng Empress of Tomorrow. And then Kairi Sane and Dakota Kai. So si Dakota Kai hindi siya Japanese. Si Kairi is the pirate princess ng wrestling from Stardom, from NJPW. Nanalo si Kaden Carter and Katana Chance. Ang ganda ng finishing move na yun So that's another finishing move na ina-anticipate ko. Although ang problema sa kanilang dalawa is para sa akin hindi wala silang masyadong impact. So hopefully ma-revamp yung characters nila. Para silang mga party goers may vignette sila dati na parang nasa club sila mga ganun. Tapos na tayo sa ganun Ako tapos na ako sa ganun Ulol! So hindi siya nag-a-appeal sa akin. Baka sa inyo, try nyo. Kaden Carter and Katana Chance in the club. And with the help from Lyra Valkyria. Again, si Lyra Valkyria is an Irish woman na parang feeling ko siya yung papalit kay Becky Lynch. Hindi naman, Becky Lynch will not be replaced para sa akin, in my heart. The man is the man. Pero si Lyra Valkyria, she's there. She's getting there. And sobrang talented nito. The Bird Lady ang tawag sa kanya. Hindi ko sure pero parang may narinig ako na The Bird Lady ang tawag sa kanya. Kasi minsan may mga feathers, crows yung mga, yung ano niya, yung gear niya or yung entrance niya, may ganun. She's really good. So far, na-shoe in siya sa Damage Control feud kasi sa Queen of the Ring qualifying match natalo niya si Io Sky and nababaliw si Io Sky. So may may niluluto sila dito si Io Sky. Parang every week nababaliw na siya, parang nagwawala siya. Tapos parang may sinasabi siya na damage control needs to change na ganun. So tignan natin kung ano yung damage control needs to change. Baka may ipasok sila na bagong Japanese wrestler. I'm looking at you, Giulia. We'll talk about that soon. Pag lumabas siya, ayaw kayong i-spoil. Pwede kayo mag-research kung gusto niyo. And also, isa sa mga magagandang bagay is yung women's tag team scene sa WWE. Parang mas gumaganda siya ngayon. Mas nagpo-focus sila sa mga storylines, sa mga legit tag team competitors. Hindi yung mga pinagsama lang na kagaya ni si Jade Cargill at si Bianca Belair. They're good, they're really great. Pero singles, competitor sila. Hindi sila tag team. Good run. Hopefully, yung tag team championships mapunta sa, ano, deserving team talaga. And right now, the Unholy Union is holding it. They really deserve it. Exciting times sa women's tag team scene. Ayun na nga, naputol yung recording. So, Sheamus versus Braun Breaker. Grabe yung match, sobrang solid. Big, meaty man slapping meat. Yung pagka back and forth and hard hitting nila pareho, lalo na si Sheamus and Braun Breaker din, grabe talaga. So, hindi natapos yung match ng gulo si Ludwig Kaiser from Imperium. Bata-bata to ni Gunter. Galit siya kay Sheamus So, ayaw niyang makahawak ng title si Sheamus, at least not anymore. Nag-interfere siya sa match, costing Sheamus the chance to compete for the IC title ulit. Sisipain niya yung kalaban sa may steel steps. Ang lupit kasi tignan niyo sa video, sana hindi ma-takedown, hindi ko na lang lalagyan ng sound. Tignan niyo na lang, grabe. Ayan. Unbelievable. At saka gusto ko yung ginagawa ng WWE ngayon na overhead or aerial shots. Sobrang solid, ang ganda. And yun na nga, yung sinasabi ko kanina, Liv Morgan Landito. Eto sila, andito sila sa backstage. Tapos, napanagpuan na siya ni Domdom. Tapos,
sabi ni Domdom, can I have my vest back? Tapos sabi ni Liv, okay, pero ikaw magtanggal. Parang, bro, ano ba nangyayari? I mean, I know, nasanay na kasi tayo sa PG WWE, ibig sabihin parental guidance. PG-13, so medyo nawala yung mga ganun. Kagaya ng sabi ko sa last episode, wala na yung mga bra and panties match. Pero yung mga ganito, yung mga ganitong segment, medyo hindi na to lumalabas sa program nila for a while. Binabalik nila to kasi papunta na silang Netflix eh. Ang Raw, nasa Netflix na by 2025. Kaya yata sila nagtaas. And then, nung tatanggalin na ni Domdom, nakakita sila ni Damian Priest, our World Heavyweight Champion, El Campeon. Nakakita sila. So, sinigawan niya yung anak-anakan niya, hoy, Domdom, ano yan? Tapos, kino-convince ni Damian Priest yung sarili niya na hindi interesado sa'yo si Domdom, so tigil-tigilan mo na siya. Tapos, syempre, si Liv, for the lande, di ka sure, ganun yung reaction niya. So, we'll see what happens Ang dami nangyayari sa Judgment Day ngayon, not just with them, everyone around them, including LWO. Kagaya nga ng sinabi ko nun, LWO doesn't have much impact sa pro wrestling. Sana ngayon magkaroon na. May mga naiisip ako na fantasy booking. Siguro magkakaroon tayo ng fantasy booking episode soon. So, tignan natin. Si Karrion Cross and The New Day. Ang weird na itong feud na to. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito. Pero they're cooking. Let them cook. Ika nga. Sa ngayon, parang nag-iiba yung character niya. Ginugulo niya yung New Day. New Day is Kofi Kingston, former WWE champion. Xavier Woods, former King of the Ring. Big E, former WWE champion, kaso injured si Big E. Big E Langston. Unfortunately, mukhang hindi na siya babalik kasi neck injury. So, pasulpot-sulpot na lang siya sa mga live events ng WWE, parang as a panelist or minsan commentator. Hoping na makabalik siya sa ring, really. Pero that's a selfish request eh. Health is wealth, ika nga nila. Mas gugustuhin kung naglalakad siya hanggang sa pagtanda niya kaysa yung pipilitin niya mag-wrestling. Tapos, kung ano pa mangyari sa kanya, 'di ba? So yun, ang weird niya tong feud na to kasi si Karrion Cross, kino-convince niya si Xavier Woods na parang sidekick lang siya ni Kofi. At least yun yung nararamdaman ko. Tapos parang lubayan mo na yan si Kofi. Sumali ka sa amin. Ako bahala sa'yo. Mga ganun. Mga ano, mga join the dark side type of crap. So ganun yung feud nila. And ang galing kasi hindi ako naniniwala dito sa feud na to. Hindi ako invested. Pero etong Raw na to. Kaya nga sabi ko sa inyo, medyo solid yung Raw ngayon. Parang nako-convince na si Xavier Woods kasi si Kofi Kingston, para siyang, alam mo yung tropa mo na, hindi, ako na bahala, hindi pare, ako na, I got this bro. Tapos ikaw para nasa sideline ka lang, sidekick ka lang. Tapos medyo, yun nga, planting seeds. Let's see where this goes. Tingnan natin kung saan mapupunta to. Ito yung let him cook moment. So tingnan natin. Medyo nakaka-intriga. I mean, for me. So, eto na nga, going to the main event na tayo. Medyo, medyo nakakakilab. Pero si Jay Uso, si King of Yeet, medyo may ano siya, may vignette siya na, nagsasalita bago pumunta ng ring. I'm gonna win the money in the bank, ito ganyan. Ito yung weird during that or after that, after niya magsalita, yung commentators, si Michael Cole yata and Corey Graves, sinabi nila na dinelete or nag-deactivate si Drew McIntyre ng social media accounts niya. Hindi ko pa nasisilip yung iba pero sa Twitter nakita ko wala na siyang Twitter. Alam mo yun, dati wala silang pakialam sa mga ganun. Pero ang galing, yung mga ganitong bagay like social media, natatie in nila sa mga storyline. And it helps, di ba? It helps build up a story, it helps build a lot, which is great.
exciting times. Money in the Bank qualifying match between Finn Balor and Jey Uso. Pag nanalo siya, tawag niya Yeet in the Bank. Ako medyo naiirita na ako sa Yeet niya. Gusto ko yung Jey Uso na hothead, yung I know he's happy kasi wala na siya sa bloodline. Of course, hype again, hyping up yourself helps your character din, kagaya ng ginagawa ni Braun Breaker kanina. Jey Uso with the Yeet in the Bank, and yung kalaban nila is Rey Mysterio. So basically, yung mga qualifying matches for Money in the Bank, puro triple threat match. So titignan natin sa SmackDown, hindi ko pa nakikita yung match card ng SmackDown kung ganun din for women's and for men's Money in the Bank. It was a fun match Maraming nagsasabi na si Jey Uso is a one-trick pony. Super kick dito, Samoan drop dito, mga ganun. He can put up a match. Sa wrestling kasi, hindi lang porket marami kang moves, yun na yun. Sometimes, kailangan marunong kang magkwento sa ring. Isang magandang example yan si Randy Orton. Hindi mapapansin ng mga tao, parang 5 or 6 lang din yung moves niya, much like John Cena. Pero when he's in the ring, he tells a story. It gets you invested. I mean, kung fan ka, kung hindi ka talaga fan ng wrestling, wala ka talagang pakialam dun. So, that's a different story. Si Finn, he has a lot of moves, especially nung nasa Japan pa siya. And NXT din. And he's really great. Sabi ko nga, siya yung Derrick Rose ng WWE. Unfortunately, something happened, nag-iba yung style niya. So, yun. That's just my take, And then, Rey Mysterio. Alam niyo naman kung paano yung style ni Rey Mysterio. Luchador. Diba? So, ganun yung match. Ganun yung takbo ng match. Fast pace, high flying, and may mga spot fest. Siyempre, Judgment Day si Finn. Medyo nangialam yung Judgment Day. And dumating si Braun. Alam mo, tawang-tawa ako sa ano niya. Tawang-tawa ako sa entrance niya. Hindi ko alam, natatawa ako pag tumutugtog yung entrance ni Braun. Yung, Wah! Parang, alam mo yun, parang ang sinigawan. Technically, parang ang sinigawan. Pero ewan ko, natatawa ako dun. I think Finn should have won this match, pero Jey won. Jey Uso won. Ang nangyari si Finn Balor, kinudegra niya si Rey Mysterio. Ganda ng kudegra, no? And then, right after that, Samoan Splash or Frog Splash. Pero Samoan Splash ako niya kasi Samoan siya, hindi siya frog. Si Jey Uso. 1, 2, 3, he took the pin. And there you have it. Gusto kong mapasok pa rin si Finn sa Money in the Bank. Think ko ba way Triple H? Ito para sa akin. Ayun na, yung mga ibon ni Mama. Naririnig niyo ba? Ako para sa akin, kung hindi ako invested kay Jey Uso, lalo na yung character niya ngayon, para siyang parang masyado yung minimilk yung Yeet sa kanya. Medyo annoying na, siguro live, masaya of course. Lalo na pag nasa watch parties kami, yung Yeet, mga gumaganon. Nakakatawa. Kasi iba yung crowd feel sa character feel. Yan yung, hindi ko alam kung tama yung term ko, pero siguro sariling terminology ko yun. Pumunta siya sa audience to celebrate, and then, eto na. Pinag-usapan natin yung Wyatt 6, the genius creation of Bray Wyatt. No, it's not an oversell. It is a genius creation. For me, and grabe, nakakakilabot siya in a way na hindi nakakatakot. Yung parang, here we go, yung ganong type of goosebumps. Yung pag mag-e-entrance kasi si Bray Wyatt or at least yung The Fiend, hindi katulad kay Undertaker dati na dong, tapos mamatay lahat. Hindi ganun. Sa kanya, isa-isa, kumbaga layer by layer. Una yung mga audience sa taas, sa pinakataas, and then sa gitna, and then yung buong arena. Tapos lalabas na yung mga fireflies. Ito yung mga fireflies. Ang ganda, di ba? And out comes
Nikki Cross or probably Abby the Witch. Kasi si Bray Wyatt meron siyang Firefly Funhouse, for context lang. It's like a Blue's Clues type of segment, ganun. Para siyang kid show, tas may mga puppets, tas yung mga characters niya, ang creepy. So, dun si Abby the Witch, andun si Mercy the Buzzard, andun si Rambling Rabbit, I think, and then si Huskus the Pig. Eh, makulit yan, yung Huskus the Pig is a nod or siguro ano parang reference sa character niya dati bago maging Bray Wyatt si Bray Wyatt or Windham Rotonda. Totoo niya pangalan Windham Rotonda. Si Husky Harris muna siya sa Nexus. Kung naaalala niyo yung Nexus dati or kung hindi, ito sila. So yun. Yun yung character niya dati. It didn't go well. Tapos balik siya NXT as Bray Wyatt and it worked perfectly. Sobra, as in. And of course, yung kapatid niya, si Uncle Howdy, si Bo Dallas. So, going by, lumabas sa pinto si Abby the Witch. And man, I'm telling you, goosebumps, hindi yun hindi yun nakakatakot Pero okay lang matakot. If you can watch it yourself. Nung pinapanood ko siya, may mga parts na, what the? Papaganon ako. Tapos, I mean, alam mo yun para lang tayo nanonood ng movies, ng TV shows. And it's fun as hell. So, ayun, tumuro siya sa likod. Tapos yung camera, of course, sa mga horror films, pupunta yung camera or yung bida sa, alam mong peligro. Tapos, ayun na nga, pagpasok dun sa, kung tawagin nila, gorilla position or, kumbaga yung backstage, ika nga sa teatro, yung backstage which is kung saan sila nagpe-prep or kung saan nakapwesto yung mga nagre-read sa'yo ng lines, yung mga ganun. Para siyang ganun. Tawag doon gorilla position. Patay na yung mga tao. Massacre happen. Yung mga security guard yata yun at saka yung mga staff, yung mga producers, nakahandusay sila doon, may duguan. Tapos may isa doon na nakaupo sa sulok. Feeling ko si Mercy the Buzzard yun. Si Dexter Loomis. Kasi nakita ko yung mga tato. Feeling ko si Dexter Loomis yun. Tapos sa tabi niya, nakaupo siya, 'di ba, sa sulok. Tapos sa baba niya, merong nakahandusay sa pader nakaupo. Tapos may dugo, may splatter ng dugo. Ang cheesy pero ang ganda, visually ang ganda. Tapos may nadaanan pa pala sila, si Eric Rowan yata, na-recognize ko sa beard eh. Tsaka tattoo din yata. May hawak siya na parang mallet na malaki nakalagay help. Rambling Rabbit feeling ko, yung character niya. Obvious naman, rabbit yung mask. Tapos nung gumanon pa sila, si Huskus the Pig na nakatayo sa may parang pinto, sa may veranda. Ay, ano ba? Basta yung gilid ng pinto. Tapos pag ganun ng camera sa baba, si Chad Gable, he's dead. Ano na? Paano na? Pinatay nila si Chad. Anong nangyayari? Pero hindi naman joke lang, hindi man siya patay. Pero I mean, you get the point, 'di ba? Parang wow, kasama siya sa storyline sa Alpha Academy and Sami Zayn and the Intercontinental Championship. And yung pagde-declare niya sa Money in the Bank, o paano na? He dead, bro. Tapos ayan na, after nun, ayan na, the people cheered, lumabas na si Uncle Howdy. Kumbaga siya yung leader nila kasi syempre siya yung direct brother, blood brother ni Bray Wyatt. So, ganun siya. So, ang ganda ng lakad niya. Medyo may parang Jack Sparrow-esque type na medyo nonchalant sa scene, sa carnage. Tapos lumabas na sila as a group. Tapos yun, nag-posing sila sa harap ng camera. Kala mo album ng metal band. Damn, ang ganda ng debut nila. I've never seen anything like that sa pro wrestling. I mean, 'di ba, may Undertaker tayo, pero parang walang ganun.
parang ano siya, parang may pagka-slip na Seven Deadly Sins ba yun? Yung movie na may murder na naganap and dahil sa Seven Deadly Sins or Saw with the masks. Grabe, sobrang ganda ng vision ni Bray Wyatt para sa Wyatt 6. And yung Wyatt 6 nila is Wyatt 6. Tapos yung S sa 6. 6 meaning SICK, mga may sakit. Siguro sick in the head. Tapos yung S nung 6 is number 6. Subliminal shit. Ang galing, ang ganda. I'm looking forward. Sana mabook sila ng tama. Yun lang ang masasabi ko. Because they've had the Wyatt family na medyo malapit sa ganito. Parang swamp type, bayou, hillbilly, murderers, ganun. Medyo ganito. Pero you get it. Parang from the bayou, the alligator, swamp type shit. Hindi, nabook sila ng tama, pero in terms of Bray, medyo nag-hold back sila sa kanya sa pagiging champion niya or pag-overtake niya sa WWE kagaya ng pag-book nila kay Undertaker. So sana ngayon, this time, and of course, homage to the late great Bray Wyatt. Sana. I'm hoping for the best. And that was it. If I'm gonna rate it, sabi ko nga sa inyo hindi ako mag-rate, pero para sa akin, personal rating ko is it was a solid 8.5 out of 10. You know why? Ang laking part nung 1.5 dun sa LWO. Medyo na ano ko talaga. They need to do something big with LWO. Hindi naman kailangan big, pero something interesting. Like, very interesting. Kasi ano lang yun parang politically correct thing lang na merong mga blacks and basta racial thing yan para sa akin wala naman tayo sa Amerika so okay lang na sabihin ko yan. 'Di ba? Kasi feeling ko ganun yan kasi LWO, Latino World Order, napapansin nyo ba sila Jade Cargill and Bianca Belair, 'di ba, of color. Feeling ko ganun lang yan para diversity, politically correct. Do something with them. Okay lang na gawin mo yun. Pero do something with them na interesting. Ika nga. So, that's it. That was Raw. Solid. Solid. I'm looking forward to SmackDown. CM Punk in Chicago. What's gonna happen? And Cody Rhodes, syempre our champion. What's he going to do? Solo Sikoa, the Bloodline. And next week sa Raw, sino magka-qualify sa Money in the Bank? Sino pa ang susulpot? Sino pa ang mama-murder? Buhay pa ba si Chad Cable? Anong gagawin natin? So, thanks for watching Pipecast Podcast. I'll see you on Friday. Ciao.